to my channel. So today's video, gagawa tayo ng Spanish bread at saka pan de coco. Ayan. So meron akong cook na coconut, grated coconut. Niluto ko na to siya kaninang umaga. So bali gagawin natin Spanish bread at saka pan de coco. Ayan. So i-prepare na natin yung ingredients. So meron tayong ito, grated coconut, mayroon tayong butter, sugar, breadcrumbs, plain flour, all-purpose flour. Usually ginagamit ko bread flour, pero ngayon gagamitan ko siya ng plain flour. At saka mayroon tayong melted butter, isang itlog, 200 ml na warm milk, at saka sugar. Ito yung ating cream para sa kanyang filling later. Ayan. So, i-prepare na natin yung ingredients. So, bali kailangan natin ng 10 grams na white sugar. 10 grams lang siya. So, mayroon tayong instant yeast. Bali, 6 grams na instant yeast. Just nice. 6 grams na instant yeast. At saka ilagay natin yung isang cup na warm milk. So, mix natin siya. At saka i-rest muna natin siya ng 10 minutes hanggang sa mag-alsa. Okay. After 10 minutes, ayan, so nag-bloom na siya, ilalagay na natin yung itlog. Lagay natin yung melted butter. Add natin yung 400 grams na all-purpose flour. Ayan, is nice. Add natin ng 1 teaspoon na salt. At saka 3 tablespoon na sugar. Ayan, at saka i-mix natin siya. At saka gamitan natin siya ng ating mixer para ininid. One hour. Lagyan natin ng oil. Rest natin ng 10 minutes. So ngayon gagawa tayo ng kanyang filling. So kailangan natin yung 57 grams na butter. Ayan, soft butter. At saka 50 grams na brown sugar.
So, add natin yung 40 grams na cream. Ayan. At saka lagay natin yung 45 grams na breadcrumb. Ayan, add natin yung breadcrumbs. At saka add natin na 15 grams na all-purpose flour. So, ito yung ating breadcrumbs. Ito yung breadcrumbs filling natin. So, ilalagay natin siya sa bread later. So, ito yung ating grated coconut. O, ilagay natin sa ating pan, pandikuko. Kung tinatawag sa Pilipinas ay pandikuko. Ito yung pandikuko. Niluto ko siya, guys. Bali, grated coconut siya. Niluto ko siya sa brown sugar. Ating dalawang palaman. So, after 1 hour, ayan, yun na yung ating bread. So, i-cover natin siya ng 10 minutes. So, ayan yung ating pandikuko. Spanish bread at saka pandikuko ni Q. Ayan, so i-rest natin siya ng 30 minutes. 30 minutes lang at saka i-bake. So, ito yung aming bagong oven. Ayan, sa aming bagong bahay. Ayan, may salamin. Ayan, so i-preheat muna natin ang ating oven. Ayan. 180. Preheat natin ng 15 minutes. Ayan, so ganyan lang siya. Ayan. May salamin yung aming oven. So 30 minutes na siya, guys. Check na natin, pwede na natin siya i-bake.
ayan, yung ating pandikuko at saka Spanish bread ni Q. So, ayan, ilagay na natin siya sa oven. Buksan natin yung ating high-end oven. Ayan. At saka ilagay yung ating bread. Ibig natin siya ng 18 minutes. So, 180, 18 minutes. Ayan, pati po. So, time is up. Ayan. So, ilan na natin yan. Ayan. Ayan. So, yan ang ating Spanish bread and pandikuko ni Q. Yung pandikuko ko same lang ng ng Spanish bread. Hindi ko na siya binilog-bilog. Ayan. So, ayan. I-try natin yung ating pandikuko. Ito yung pandikuko. Ayan. Pandikuko. Yes, I can this cook. Mainit pa siya guys. Ayan. Wow. Ito yung ating pandikuko. At saka ito yung ating Spanish bread. Look at that. Very soft. Ayan. So, try natin yung kalahati ng pandikuko. Sarap. Do you want to try? At ito yung pandikuko. Ay, ito pala yung yung pandikuko. Ito yung Spanish bread. Yung pandikuko din. Hindi ba yung pandikuko? Oh. So, ayan yung ating pandikuko at saka Spanish bread. Pandikuko ni Q. So, that's all guys. Thank you for watching everyone. Bye!